Hi guys! Andito ako ngayon sa pugad ng mga Jurassic at kukuha po ako ng itlog nila para iluto natin na sunny side up. Pakibalik na po ako. Walang pera si Mama eh. Love you, Ma. We might die. How do you feel about that? Say less. Nanay ko maghapon nanonood ng TikTok kaysa padidehin ako. Ma, gutom na ako. Pero mas gutom yung wallet mo. Unahin mo muna siya. Good evening! Shout out mga idol! Welcome to my vlog! Mangingilaw kami ng palaka dito sa Ehipto. Ubus na kasi sa Pilipinas. Ano plano mo mamayang gabi? Iiyak po ako ng sobrang lakas mamayang 2 o'clock ng madaling araw para masaya. Ang hirap maging sanggol. Biruin mo ang katinang likod mo tapos gatas ang ibibigay sa'yo. Hi guys! Nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Dami ko kasing utang dyan. Mensahe ka ba para sa mga magulang mo? Sana test paper muna sinagutan, hindi pregnancy test. Puro count me in, maligo ka rin. Saan buhay, baby? Eto, papunta sa work na 15K ang starting, tas 1 hour ang commute, sobrang saya. Ang bilis ng panahon, no? Parang dati may kayo pa, pero ngayon andyan na siya sa iba. Aray ko. Alam mo ba na delikado yung trabaho mo? Mas delikado pag wala kami makain ngayon. Alam nga naman tatambay lang ako sa bahay, wala namang pera dun. Congrats, first day mo dito ngayon. Kamusta? Nakita ko na ang gusto kong makita. Ibalik niyo na ako sa tiyan ng nanay ko. Shout sa inyong lahat! Dito na ako nagtayo ng tindahan sa Jupiter. Ang lakas kasi mangutang ng kapitbahay ko. Hoy, ikaw. Kailangan mo na yata magpa-check up. Kasi mukhang hindi ka mabubuhay ng walang utang. Shoutout guys! Samahan niyo akong maligo. Salamat at pinayagan ako ng mga magulang ko kasi nasa tamang edad na raw ako. Itigil lang, Jera! Yung sinampay ko matatamaan! Hindi ako totoo. AI lang ako. Hello po, Atinen po ito. Welcome po ulit sa aking vlog. Sa oras po na ito, gagawin ko ang inspirational vlog. Ito ay tungkol sa uso ngayon sa paggamit ng teknolohiyang ito sa edukasyon, industriya ng mekaniko, sa karera o career, sa social media, at maging sa paggawa ng mensahe patungkol sa spiritual na pamumuhay. Halos lahat na yata ay may access nito. Maraming natutuwa at marami ding hindi komportable nito. Ano nga ba ang nasa likod na ito? Yan po ang aalamin natin ngayon. Ang binabanggit ko pong ito ay walang iba kundi ang generative AI or artificial intelligence. Ano nga ba ito? Ang artificial intelligence po ay pagsulong o pagpapalago sa sistema ng computer skills at ito ay matutupad lamang sa pamamagitan ng human intelligence. Sige, bago ko po ituloy ito, mag-intro muna tayo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At i-share nyo rin po ang vlog na ito. Nakakamangha ang mga nakita nating halimbawa sa unang bahagi ng bidyong ito. Artificial intelligence sa social media ay kaakit-akit na panoorin at nakakahikayat ding lumikha nito. Magkahalong panic at excitement ang mararamdaman sa pakinabang nito. Pero ano nga ba ang magagawa sa atin nito at ano nga ba ang magagawa natin dito? Karamihan o halos lahat ay masaya sa paggamit nito dahil ito ay makakapagbigay ng madaling solusyon. Hindi mo na kailangang mag-isip ng malalim, magsunog ng kilay sa pag-aaral dahil sa paggamit ng ChatGPT. Ang ChatGPT ay instrumento o kasangkapan ng artificial intelligence. Sa paggamit nito, ang pagtrabaho mo ay magiging epesyente o mabisa
at hindi mo na kailangang magkonsumo ng maraming oras at pagsusumikap. Dahilan din na madaling makalikha ang mga gumagamit nito. No sweat, ika nga. Halimbawa na lang sa mga mekaniko o sa mga gumagawa ng sasakyan, ito ang kanilang ginagamit at sila ay nagiging productive kahit hindi sila nagsanay o nag-aral sa matagal na panahon. Karamihan din sa mga estudyante ay ginagamit na ito. At minsan pa nga, mas magaling pa ang mga sagot nito kaysa sa mga professor o guro, maging sa paglutas ng problema o sa paggawa ng desisyon. So kung ang tao ay magdidepende sa ChatGPT o AI, kailangan pa ba nating magtapos ng kolehiyo? Kailangan pa ba natin ng professor o guro? Nakakataranta o nakaka-nervyos, di po ba? Ano ba ang value o kabuluhan natin bilang isang tao o bilang nilalang ng Diyos? Bilang mananampalataya, naniniwala po ako na nung nilalang ng Diyos si Eva at Adan, binigyan sila ng gawain na kumplitohin ito. Ito ay makabuluhan dahil ipinahayag ito sa pamagitan ng relasyon ng tao sa Diyos. Merong pakikipagniig o komunyon bago sila maging kaparte sa gawain na ito. Ibig sabihin, may trabaho sila na may koneksyon sa lumikha sa atin at merong pakikipagsosyo sa may pagpapalagayang loob or intimacy. Ang artificial intelligence po ay walang ganitong aspeto. Ito po ay software na pinapagana ang mga makina na matuto, gumawa ng desisyon na pareho ng ginagawa ng utak. Sa paggamit ng teknolohiyang ito, binabawasan ang friction o pagdanas ng hirap at pag-alis ng sagabal para matapos mo kaagad ang gawain mo. Pero ito ay may seryosong epekto sa atin bilang nilalang ng Diyos. Nakikita natin na ang friction ay malaking istorbo, kailangang alisin ang hirap sa pagtatrabaho para maging productive tayo kaagad. Merong panganib kapag hindi na tayo matuto habang pinoproseso natin ito, ang isang bagay para maging productive tayo. Kasi ang friction o paghihirap ay isang pagsasanay sa ating kaluluwa. Instead of being dependent to God, we are more dependent to this technology, and we can never be a person that God wants us to be. Ang Diyos po ay hindi lamang interesado sa mga resulta ng ginagawa natin, kundi interesado din po siya sa proseso ng paggawa natin. Ang obstacles or roadblocks ay isang paraan para tayo ay mag-mature or mag-grow ng may karunungan at magiging klaseng tao tayo na marunong humarap sa mga pagsubok at hirap na may katatagan at grasya. Kung wala ito, tayo ay magiging mahina sa kabila ng kahanga-hanga mong nagawa. The God of the Bible cares not only about what human beings do, but also about who we're becoming as we do it. God wants intimacy, and the robot or technology cannot make it. Si Gideon, isa sa mga karakter ng Biblia, siya po ay naatasan ng Diyos na makipaglaban sa Midianites. Kaaway ng Israel ang inutusan ng Diyos na palitin o bawasan ang bilang ng mga sundalo. At habang ginagawa ito, ang natira na lamang ay 300 na tao para sa digmaan. Ito ay malaking hamon kay Gideon. Pero tinanggap niya ang prosesong ito at ang resulta ay tagumpay. Hindi lamang sa pagkapanalo o tagumpay tumitingin ng Diyos, sinadya niya na palitin ang bilang ng mga sundalo at ito ay mahirap para kay Gideon. Pero natuto siyang magtiwala sa Diyos at lalong nagdepende sa Kanya. So ito ay ginawa ng Diyos para mahugis ang kanilang pagkatao
ang klase ng mga mandirigma na hindi nagdidepende sa sarili nilang lakas, kundi sila ay umasa sa Diyos. So, yan po yung halimbawa ng sa Bible, si Gideon. Hindi naman masama ang gumamit ng AI. Katunayan, ito ay makakatulong din sa atin. Pero sabayan din natin ng may pag-iingat na hindi tayo malayo sa katotohanan at sa Diyos na lumikha sa atin. Sa halip, tayo ay mas lalo pang mabalapit sa Kanya. Huwag tayong matakot because human intelligence cannot be replaced by artificial intelligence. Because human intelligence is the one creating it. Huwag tayong magpagamit dito, kundi tayo ang gumamit nito. So, yan lamang po ang aking mai-share sa inyo about sa technology AI. So, maraming salamat po sa pagkikinig. Jesus loves you po. Bye. God bless.